Mga muli mga kapatid, aking pong mensahe po ngayon ay tungkol po sa heartfelt religion. Karamihan po pagka pinag-uusapan natin na heartfelt religion, ang inisip natin yung mga relihiyon na kung binibigyan nilang halaga yung emosyon sa pagkakataon na ang sinasabi sa atin, ang ating daw pananampalataya ay walang puso nga nila eh. Haring yung mga may pananampalataya na nag-express sila ng kasiyahan, etc. habang sila'y sumasamba. Yun daw po heartfelt religion. Kaya gusto nating tigyang pansin, ano po? Ang puso sa relihiyon ng ating Panginoon ay kasama sa ating paniniwala. Sinasabi ng ating pagsunod sa Kanya galing sa puso Kanya. So, obedience comes from the heart. At hindi tayo maging kalugod-lugod sa Kanya, sa Diyos, kung ating puso ay hindi tama sa harapan ng Diyos. So, may bahagi ang puso natin sa ating paniniwala. Kaya ang sinasabi sa atin, tayo raw po isang pananampalataya na walang emosyon, not heartfelt religion. Yan. Pero hindi totoo yun. Kailangan lahat nating unawain kung ano tinuturo ng Biblia tungkol sa puso. Ang akala natin kasi, yan ang puso, yung tumitibok. Yan lang ang puso na maalam nating puso sa ating bilang tao. Pero makikita natin, bahagi lang yan sinatawag na puso kanya. Kung ano tinuturo ng Biblia tungkol sa puso, at kung anong iniisip ng mga tao tungkol sa puso ay magkaiba. Maaaring may nagsasabi ng heartfelt religion, ayun pa rin ng palataya na nagpapakita tayo ng kasiyahan, etc. habang tayo sa mga sambahan. Yun ay kaisipan lang tao. So, ano sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa tinatawag nating heartfelt religion? Para tayo po ay maging maligtas at may kalugod-lugod sa Diyos, kailangan magbago ang ating puso. Ganyan. Basahin po natin. Sa Matthew 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." So, kailangan ang puso mo ay malinis ganyan. Sa Matthew 6 verse 20, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Kanya. Kung nasa lang ating kayamanan, nandun ang puso mo. Sa 12 verse 33, "Either make the tree good, and its fruit good, or else make the tree bad, and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Kanya. "A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things." So ito makikita natin sa mga binasa natin. May kaugnayan ang puso natin, di ba? Kailangan ang puso natin yung malinis. Kailangan ang puso natin na nasa tamang mga bagay, ganyan. At mula sa kasaganaan ng ating puso, tayo nagsasalita, ganyan. So, anong ibig sabihin ng heartfelt religion? Ayon po sa sinasabi ng Biblia. Anong puso na dapat baguhin? Yun ang gusto natin tignan. Anong puso ang dapat nating baguhin? Para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. At sa ganoon, meron tayong heartfelt religion. Ganyan. Kaya makita natin, ang isang bagay, nalalaman natin sa ginagawa niya. Ginanin nyo, ang magsasaka, alam natin siya magsasaka dahil siya nagsasaka. Yun ba? Ang nagtuturo, alam natin siya teacher dahil siya nagtuturo. Common sense lang po yan. So, ganoon din sa puso pinag-uusapan natin. Anong klaseng puso yun? Yung pong gawain ng puso sa Biblia, may 4 na bahagi. Meron siyang 4 na division, ganyan. At yung 4 na yun, pagka ating pinag-aralan, yun ang puso na dapat baguhin. Yun ang puso na dapat baguhin. At sa ganoon, meron tayong tinatawag na heartfelt religion. Hindi yung heartfelt religion ang sinasabi ng iba, kundi sinasabi ng banal na kasulatan. Meron ba tayong puso sa larangan ng ating
Pananampalataya. Anong klaseng puso yun na dapat nating baguhin? Yung puso na ito ay meron siyang kaisipan. It's an intellectual process. In other words, ang puso sa Biblia ay nag-iisip. So, hindi ito yung puso lang na sinasabing sa paglarangan ng sinta, hindi yan. Minsan sa larangan ng pagsinta, hindi tayo nag-iisip kanila eh. Pero yung puso ng Biblia ay nag-iisip. It thinks, kanya. Basahin natin. Umalis. But Jesus knowing their thoughts, why do you think evil in your hearts? Kanya. So yung puso na sinasabi ng ating Panginoon ay nag-iisip. Ito mga taong ito, dahil masama ang kailang kaisipan, siya nag-iisip na masama sa kailang mga puso kanya. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So ang puso ay meron siyang iniisip at meron siyang gustong gawin. So yung puso na ito ay meron siyang isip. Kaya siya nakapag-iisip kanya. Tuloy po natin. Siya po ay nagmamatwid. It reasons. Yung puso sa Biblia ay nagmamatwid. Tingnan po niya sa Mark chapter 3 verse 8. But immediately, when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? Right? So yung puso na sinasabi ng Biblia ay nagmamatwid. Tuloy natin. Ito po ay nakakaunawa. It understands. Sa Matthew 13 verse 50, for the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. So itong pusong ito ay nakakaunawa. So isipin natin, titibok-tibok yung inisip natin yung puso, hindi nakakaunawa yun, di ba? Pero itong puso sinasabi rito, siya'y nakakaunawa. Siya'y sumasampalataya. Yung binasa kanina ni Brother Joshua, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart, that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So yung pusong ito ay sumasampalataya. Meron siyang kakayahan na sumampalataya kanya. Siya nag-iisip, siya nagmamatid. Siya po ay nakakaunawa at siya sumasampalataya. Ito puso na ito ay meron ding emotional process kanya. Meron siyang damdamin. So yung puso ng Biblia na sinasabi sa atin, meron siyang damdamin. Bakit damdamin? Siya'y nagmamahal. It loves kanya. It's ang pinasaan na nagtanong ang mga udyo sa ating Panginoon, o anong pinakatakila sa lahat ng kaupusan, ito sagot ng Panginoon. Jesus said to him, you shall love the Lord with your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So sinasabi dito, love God with all your heart. So itong puso na ito ay nagmamahal. Sinasabi sa atin ng Panginoon, ito ay it despises. Siya'y namumuhi, ibig sabihin. Meron siyang kaya mamuhi. In the 2 Samuel chapter 6 verse 16, now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. So siya'y namuhi sa kanyang puso. Itong anak ni Ari Saul, dahil sa proseso, panahon na ito, pinalitan ni David si Saul bilang hari sa Jerusalem. So, namuhi siya sa kanyang puso kanya. Makikita natin. Ang puso ito ay nagagalak. Ito po sa Psalm chapter 33 verse 21, for our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Kanya.
So pag tayo sumasampalataya sa Panginoon, ang ating mga puso ay nagagalak sa Kanya-Kanya. So itong pusong ito ay nagagalak. So ito po ay mga emosyon na makikita natin. Ito po ay nalulungkot. It suffers anguish. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, "For out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you." Ito yung sinasabi niya, yung unang sinulat niya. Yung unang sinulat ni Pablo sa 1 Corinthians, tinutulig siya niya mga taga-Corinto sa kanilang mga bagay na hindi ginagawang tama kanya. Pero hindi sinulat siya kanya na ako'y nagagala. Tandaan po natin, si Pablo, kilala niya mga tao sa Corinto. Sa ilang tao na siya at least 2 years siya nag-stay sa Corinto at nag-aaral doon. So, it suffers anguish. It may be stolen. Pero manao ang puso mo. Sabihin, pwedeng mawala ang damdamin ng puso mo kanya. Mapunta sa iba. Sige lang po natin, the 2 Samuel. Ito po isang problema sa sangbahayan ni David. Nung si David po ay nagnasa kay Bathsheba at namatay kay ang panganay, pero nabuhay si Solomon, at naghari, nagsabi ng Diyos, magkakaroon niya kanya ng hindi mawawalang problema sa isang bahayan, sabi niya. Ito'y pagkakataon ni si Absalom, meron siyang kapatid na babae. Na yung isang kapatid nila, half-brother, ay minahal niya yung kapatid nila. At nagkaroon sila ng problema. Kaya gumanti si Absalom, ganyan. After this, it happened that Absalom provided himself with chariots and horses and 50 men to run before him. Now Absalom would rise early and stand beside the way to the gate. So it was whenever anyone with a lawsuit came to the king for a decision that Absalom would call to him and say, "What city are you from?" And he would say, "Your servant is from such and such a tribe of Israel." Then Absalom would say to him, "Look, your case is good and right, but there is no deputy of the king to hear you." Moreover, Absalom would say, "O that I were made judge in the land, and everyone who has any suit or cause would come to me, then I would give him just." Ano nangyari doon? Sa kakausap niya sa mga taga-Israel, so Absalom stole the hearts of the men of Israel. Napuntang simpatya kay Absalom instead kay David. So ating puso ay maaaring manakaw kanya. Yung damdamin ng ating puso ay maaaring manakaw. Ito po ay mayroong volitional process. Meron siyang kalooban. Ay will. Kanya. Pwede siyang mamili. Pwede siyang magdesisyon. Pwede siyang magkaroon ng kanyang layunin kanya. It purposes. Acts chapter 11 verse 23. When he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart, they should continue with the Lord. Layunin ang kailang puso kanya. So yung kalooban nila kanya. Basta nilang patuloy sa Panginoon. Sa 2 Corinthians 9:7, palagi nating binabasa pag magbibigay tayo. So let each one give as he purposes in his heart. Sabi kung ano ang yung decision mo sa iyong puso kanya. So itong puso na ito, meron siyang layunin. Meron siyang kayang magkaroon ng layunin at kalooban sa kanyang sarili. It determines. Dito po sa 1 Corinthians 7 verse 37. Nevertheless, he would stand steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and so determined in his heart that he will keep his virgin thus well. Ito yung sa panahon po ng, ang context po ng chapter 7 ng 1 Corinthians, ito yung panahon na mayroong distress. Hindi natin lang kung distress na, hindi sinabi sa atin. Pero yung distress na yon ay magiging mas mahirap ang mag-asawa kanya. Kaya sabi ni Pablo, mabuti ng lalaki ay hindi mag-asawa kanya. Doon sa unang talata. So, ibig sabihin, sa pagkakataon na ito, yung mga mama na may mga dalagang anak, yung pinag-uusapan. So, kung anong ninanasa lang yung puso kanya, yung sinasabi sa atin. It may be pricked, may take conscience. The heart is the process of a conscience. Ang conscience, yun ang bahagi ng ating sarili na nagsasabi sa atin
kung ginagawa nila ay tama o mali. Yun ang nararamdaman mo pag ikay gumawa ng isang masamang bagay, na inisip mo masamang bagay, yun ang nagsasabi sa'yo na mali, ginawa mo kanya. That's a conscience. It may be pricked. Dito po sa Acts 2:37, now when they heard this, ito yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. At sinabi ni Pedro na itong si Jesus na yung pinako sa krus ay ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos. Kanya. They were pricked in their heart. Kanya. Sa Tagalog, nasaktan sa kanilang puso. Kanya. Sa New King James, cut to the heart. Sa New American Standard Bible, pierced to the heart. So, nasaktan kanya kailang puso. Bakit nasaktan? Dahil nalaman ng kailang puso na sila nagkasala kanya. Pinatay nila ang anak ng Diyos. It may be cut. Katulad din kanina. When they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. So itong nakikita nila kailang pagkakamali at sasaktan kailang mga puso. It condemns. Yun pong ang layo ng isang conscience. It will condemn kung ang ginagawa mo ay mali. Dito sa 1 John chapter 3 verse 20, for if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart doesn't condemn us, we have confidence toward God. Kanya. Bisabi, kung ang ginagawa mo kanya, hindi umahatol sa'yo, eh, tamang ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Kanya. So, itong puso na ito condemns. Nagsasabi sa'yo kung tama o mali ang iyong ginagawa. So, ano itong pusong ito na sinasabi ng Biblia? What is that heartfelt religion? Kanya. Itong pusong ito, it has an intellectual process tuwing nag-iisip kanya. It has an emotional process tuwing mayroong damdamin. It has a volitional process, mayroon sa kalooban. It has the process of a conscience. Sinasabi ng pusong ito, kung tama mo lang, ginagawa mo kanya. So itong puso na dapat natin tignan sa Biblia. Hindi ito may tibok-tibok. Hindi na lang natin kaisipan. Itong apat na ito, ang puso na sinasabi ng banal na sulat na dapat nating baguhin kanya. At sa ganon, magkaroon tayo ng heartfelt religion sa harapan ng Diyos. Ang akala lang natin, masaya, lulundagin ng heartfelt religion. Kapag pumasok sila sa atin, boring ang religion, walang damdamin kanila. Actually, hindi. Yun ang kailang iniisip. Pero hindi yung sinasabi ng Biblia. Tuloy po natin. Ano pwedeng mangyari sa ating puso? Pwede mawala. Dito po, sinasa natin kay Absalom. Pwede mawala ang ating puso. Pwede mawala ang ating damdamin sa Diyos. Pwede mawala ang ating kaisipan na tayo naniniwala sa totoo. Pwede mawala. Itong pusong ito ay pwede mawala. Kanya sinasabi sa atin. Pwede siyang tumigas. Ang matigas na puso, hindi na nakakaramdam yan. Hindi na niya nararamdam kung siya nagkakamali o hindi. Wala nang pakialam. Kanya. Hard and hard. Kanya. Exodus 7:13, and Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them as the Lord had said. Ibig sabihin, nung tumigas ang puso ni Pharaoh, wala na siyang pakialam kung sinasabi ng Diyos. So ang ating puso ay pwede maging matigas. Wala na tayong pakialam kung tayo sumusunod o hindi sa Diyos. Kanya. So pwede siya maging matigas ang ating puso. Siya'y sumasama kung ano ang pinahalagahan mo. Doon po sa Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters, for either will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Yung pong mammon, wealth, kanya, sa ibang salin. So, nasa ng puso mo kanya. Kung ikay nasa Diyos, ikay nasa Diyos. Kung nasa kayamanan kanya. So, siya'y sumasama kung anong pinahalagahan mo kanya. Nandoon ng iyong puso. Ngayon, ang ating puso sa simula ng ating buhay, ito'y malinis. It is pure. Wala siyang masamang iniisip. Wala siyang masamang kaisipan. It is pure. Kaya ako yung mga sanggol o mga bata, sila yung ulirat sa karin ng Diyos. Kanya. Sa Matthew 18 verse 12, then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said, assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children,
you by no means enter the kingdom of heaven. So, anong puso mayroon yung taong gano'n, di ba? Sa Matthew 19 verse 14, but Jesus said, let the little children come to me. Hindi isang gulin, ha? Yung pwede siyang maglakad. And do not forbid them, for such is the kingdom of heaven. So, tayo po'y naaawa pag namatay isang gol. Tayo naaawa pag namatay isang maliit na bata. Actually, yun ay from the point of view ng isang tao. Pero point of view ng Diyos, hindi siya nalulungkot. Dahil alam niya, yung mga bata, sila yung dalisay, sila yung malinis sa Kanya. Yung puso nila walang bahid ng kasamaan, wala ring bahid ng kasalanan. Ngayon, ito'y nagbabago. Ang ating puso ay magsimulang magbago pag tayo nagkakasala. Hindi natin alam kung bawat sa atin, iba-iba yung edad na pumapasok ang kasalanan sa atin. When sin enters, nagbabago ang ating puso. Pag tayo po yung nagkasala, lahat ng mga bagay hindi malinaw. Otherwise, hindi ka magkakasala kung malinaw sa'yo. Napopoison ang iyong kaisipan. Alam mo mali, pero gagawin mo. The emotions are corrupted. Wala lang tamang damdamin sa gagawin mo. Ganyan. The will is paralyzed. Pag nagkasala ka, yung kalooban mo nasisira din. Alam mo mali, pero gagawin mo pa rin. So, pagka gano'n, pag pumasok ang ating kasalanan sa ating puso, doon ang kailangan niya magbago. It needs to be changed. Dahil kung hindi, wala tayong kaligtasan. Ito po yung question, pag meron tayong binabautismohan. Pag may maliit na bata, na sasabihin niya, gusto ko bautismohan. Kailangan lahat siya tanungin. Alam na niya na siya nagkasala. Pag hindi natin kailangan bautismohan dahil wala pa siyang kasalanan. Pero pag pumasok sa atin ang kasalanan, kailangan magbago ang ating puso. Sa Matthew chapter 5, verse 8, basahin po natin. Nasa natin kanina, pero ulitin lang po natin mga kapatid. Kailangan maging dalisay ang ating puso. Basahin natin. Ito isa sa mga beatitude na sinabi ng ating Panginoon sa Sermon on the Mount. Ito ang ating mababasa. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kung sabihin niya ng Panginoon, hindi sinasabi yung puso na barato na pwede kang mamatay. Hindi yun. Yun yung puso pinag-uusapan natin. Kailangan kayo mayroon tayong malinis na puso. Sa John chapter 3 verse 7, pag tayo po'y pinanganak na maguli, meron din nagbabago sa atin na hindi natin nakikita. Basahin po natin. Sa John chapter 3 verse 7. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan ko ipanganak na muli. Ganyan. Pag ipinanganak tayo muli, mayroong pagbabago sa ating puso. Kaya tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, yan ang kondisyon ng ating puso. Noong una, ito'y malinis, walang bahid na kasamaan, walang kasalanan. Pero nagbabago pag nagkakasala tayo. Nagbabago yung kalagayan ng ating puso bago tayo nagkasala. Yan po pagbabago na makikita na. Kailangan nating baguhin. Yan. Binasa na po natin. Ngayon, ang ating puso, ang bahagi ng ating puso na nag-iisip ay binabago ng katibayan. Kaya pag nangangaral tayo, nagbibigay tayo ng evidence kung ano yung totoo. Binabago natin yung puso na nag-iisip. Ganyan. Dito ganon din po ang Diyos. Kaya nung sinulat ng Diyos ang banal na kasulatan at ang ating Panginoon ay gawa ng mga tanda na nagpapatunay na yun ay totoo. Dahil nagsasabi siya na ito mga bagay na ito yung totoo niya. Dito po sa John chapter 20 verse 30, and truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples which are not written in this book. Maraming ginawang himala ang Panginoon. Kaya sa chapter 21, kung susulatin, hindi magkakasya kanya eh. Pero itong naisulat ng mga tanda ay sapat na kanya para tayong sumampalataya. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Bakit tayo naniniwala sa Panginoon? Dahil may evidence na siya anak ng Diyos kanya sa mga bagay na ginawang tanda habang siya nabubuhay. So hindi natin pwedeng baguhin ang ating kaisipan maliban lang kung meron tayong evidence. Kaya binabago ng salita ng Diyos
ang ating puso. Ang mga bagay na nasa ating kaisipan sa pamamagitan ng evidence ng banal na kasulatan. Hindi mababago yung kaisipan ng emosyon. Ito'y binabago ng evidence. Ganyan. Kaya nagtuturo tayo nangangaral para magbago ang ating kaisipan na makikita natin sa aspekto ng ating pananampalataya. Ngayon, yung emotional part ng ating puso, hindi pwede baguhin ng evidence. Ang bahagi ng ating puso na may damdamin, hindi nagbabago rin ang damdamin. Sabihin, kung nakikita natin ang kagandahan ng mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos, magbabago rin ang ating damdamin sa Diyos. Basahin po natin. Pagka tayo po yung isang lalaki ay nagliligaw sa babae, hindi naman siya nag-argue ng evidence. Pag ginawa mo yun, hindi mo makikinig sa iyong babae. So, yung ginagawa mo pagka ikaw ay naliligaw, pinakikita mo yung damdamin mo sa babae. Di ba? Meron kang ginagawa mong mga bagay para masiyan siya. Yun ang proseso noon. Hindi ka pupunta at maligaw sa babae at magkakaroon ng intellectualization sa babae na yun, hindi ka niya sasagutin. Pero kailangan mo kunin yung damdamin niya. Di ba? Paano ginawa ng Diyos ang ating damdamin? Hindi niya kinuha sa pamamagitan ng intellectual process. Di ba? Pinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. Yun sa Romans chapter 5, verse 8, yun ang makikita natin. So may bahagi ang puso natin na kailangan palitan ng ating iniisip. Pero may din bahagi ang puso natin na kailangan baguhin ng ating damdamin. Ganyan. Sa Romans chapter 5, verse 8, basahin po natin. Ito yung damdamin. 5:8. Subalit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig o pagmamahal sa atin. Na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. So ano pang pwedeng sabihin natin sa Diyos? Pinakita ng Diyos ang damdamin niya sa atin. Na binigay niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Na noong tayo mga makasalanan, na wala tayong relasyon sa Diyos, namatay ang Panginoon para ligtas tayo kanya. So nakikita ng ating puso ang kagandahan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yung bahagi ng ating puso na may damdamin ay nagbabago rin. Dahil sa pinakikita ng Diyos sa atin. Sa John 3:16, ganoon din, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ganyan. Sa Ecclesiastes chapter 8, verse 9, ang ating Panginoon na mayaman, iniwan niya ang kayamanan sa langit at naging dukha para tayo maman. Ganyan. At yun din sa 1 John chapter 4, verse 19, hindi po atin makikita. So yung bahagi ng ating puso na may damdamin ay binabago rin ng damdamin na panakita ng Diyos sa atin. Doon sa kanyang pagmamahal na makikita natin. Yung ating kalooban. Paano baguhin ang iyong kalooban? Sa pamamagitan ng motibo. Bakit ang mga magulang, paano nila tinuturuan ang kailang mga anak na sumunod? Sinasabi nila yung motibo. Pagka tayo nagdidisiplina sa bata, ano sasabihin mo? Kaya kita pinapal dahil kinamumuhan kita, mo? Hindi, kaya kita pinapal para sa iyo rin, ganyan. Para sa iyong kapakinabangan pagdating ng araw. Sinasabi ng mga magulang, lalo yung mga nanay, maunawaan mo rin ang ginagawa pag magulang ka na ganyan. Kaya mo ginagawa ay para sa kanyang kapakanan. Di ba, mga kapatid? Binabago mo yan pagpapakita mo ng motibo. Ba't mo gagawin yan? Ganon din ang makikita natin sa Diyos. Dito sa Romans chapter 2, verse 4. Paano tayo susunod sa Diyos? Sinasabi ng Diyos ang motibo niya sa mga bagay-bagay na ginagawa sa atin. Sa Romans chapter 2, verse 4. Pero bahangin lang. Romans 2 po, basahin natin. O inahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid ng kabutihan ng Diyos ang umakay sa pagsisisi kanya. Bakit tayo nakakaranas ng kabutihan sa buhay? Yung mga mayaman, sila mayaman. Iginagawa ng Diyos yung para makita nila
na kailangan nila magsisi Kanya. Yun ang motibo ng Diyos sa mga bagay na ginagawa sa atin para tayo po ay magsisi. So, pinapalitan ng motibo ang ating kalooban. Bakit tayo susunod sa Diyos? Kung hindi mo alam ang motibo ng Diyos, ba't ka susunod? Kung hindi sinasabi ng magulang kung ano motibo niya, bakit didisiplina? Ba't ka susunod? Pero ba't ka sumusunod? Dahil nakikita ang motibo niya, di ba? So, pinapalitan ng kalooban natin ng motibo ng Diyos. At ang ating bumalik. Sorry po, bumalik. Doble yan. Yan. Ang ating conscience, paano nagbabago yan? Bakit gusto natin gawin yung tama? Kasi binabago rin yan, mga kapatid. Kapag tayo po ay gumawa ng kasamaan sa ating kapwa-tao, kung tayo po ay tapat sa ating sarili, at alam natin kung ano ang damdamin ng Diyos sa bagay na yan, God po yan, hindi po. Ano mangyayari sa atin? Papalitan mo yung kaisipan. Ikay magsisisi. At ayusin mo yung kalagayan mo. Bakit? Dahil kung hindi, mararamdaman mo yun hanggang mamatay ka. Yun ang pinapapalitan ng ating konsensya. Ngayon, ang isang makasalanan, bakit siya magbabago sa kanyang pagtingin sa mabuti at masama? Pag naunawaan niya kung ano ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, siya namatay para sa atin, para tayo maligtas Kanya. Para baguhin natin ang pagtingin natin sa mga bagay kung ano mabuti at masama. Inaalis tayo ng Panginoon doon sa kalagayan ng kasamaan, kaya tayo niligtas. Sa Mark 16, verse 16, sabi ang sumasampalataya, maliligtas sa Kanya. Ang hindi sumasampalataya, parusa saan? Sa 1 Peter 3:22, binasa na natin kanina. Ito yung paghilig sa isang mabuting budhi sa harapan ng Diyos. So pag tayo po yung lumalapit sa kaligtasan, hindi lang tayo para maligtas. Tayo lumalapit para mabago ang ating kaisipan kung ano mabuti at kung ano masama niya. Dito sa 1 Peter chapter 4, verse 17. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And it begins with us first. What will be the end of those who do not obey the gospel of God? So tayo, itong sisimulan kahatulan sa bahay ng Diyos. Kaya hindi tayo magbabago Kanya, hindi tayo maliligtas. Kaya anong iniintay Kanya ng mga tao, hindi sumunod siya bagay ng Panginoon, walang maghihintay sa kanila. Sa 2 Thessalonians 1:6, since it is righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you our troubled rest with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Ba't ka magbabago? Ba't mo babaguhin ang iyong sarili? Para maligtas ka. Magbabago ang pagtingin mo kung ano mabuti at masama sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi, tayo po ay mapaparusahan. Di ba? So, nababago ang ating pagtingin kung ano mabuti at masama. Yung hindi Kristiyano, wala silang pakialam. Hindi gumagawa sila ng masama, hindi, wala silang pakialam. Bakit? Wala namang mawawala sa kanila. So, ano yung heartfelt religion? Hindi lang itong dami na sinasabi, di bahagi lang yun. Yun yung pagbabago ng apat na bahagi ng ating puso. Yun yung sinasabi natin kanina. Pagbabago ng ating kaisipan, kung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Itong pagbabago ng ating damdamin sa Diyos. Tinitingnan natin ang kanyang pagmamahal. Sinusuklayan din natin ng ganung paraan. Ang pagbabago ng ating kalooban at ang pagbabago ng ating konsyensya, yun yung sinasabi. Yun ang puso, heartfelt religion sa harapan ng Diyos. Nasali lang po tayo sa mga religion na tumatalon sila, lulundag, sumasayaw. Nasasabi kami, kanya masaya kami para sa Panginoon. Sa kanila. Pero hindi ang Diyos. Ito ang tinitignan ng Diyos sa ating puso. Yung apat na sinabi natin kanina. Pagbabago ng ating kaisipan, pagbabago ng ating damdamin sa Diyos, sa ating kapwa, pagbabago ng ating kalooban, at pagbabago ng ating konsyensya. Yun ang puso na binabago ng Diyos. Yan ang puso sa Biblia, mga kapatid. Kaya, huwag natin patigasin ang ating puso.
Ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, pinababago niya ang ating kaisipan. Pinababago rin niya ang ating damdamin. Pinababago rin niya ang ating kalooban. At pinababago rin niya ang ating konsensya. Yun ang puso na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya huwag natin siya patigasin. Paano yung patigasin? Nakikinig ka pero hanggang doon lang. Wala ka nang ginagawa. Walang mangyayari sa atin to. It's a process ng pagbabago. Sige, minsan nagkakamali, pero babalik ka pa rin. Doon sa tamang paraan sinasabi ng Diyos. Bilang pagbalik. Sa Hebrews chapter 4 verse 7. Again, it designates a certain day, saying in David, today, after such a long time, as it has been said, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Hindi lang ito patungkol sa mga anti-Kristiyano, sa atin din. Dati patagisin ang ating puso dahil pag pinatagis natin ang puso, hindi nagbabago ng damdamin ang inyong kalooban, hindi nagbabago yung damdamin, hindi nagbabago yung kaisipan, hindi nagbabago ang konsensya, hindi tayo maliligtas. Yung apat na bahagi na yon ay mahalaga para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya kung tama ngayong iniisip, hindi mo lang pinakikita, walang damdamin, wala rin kwenta yun. Kung puro damdamin lang, at walang tamang kaisipan, mali rin yun. Kung kaisipan at damdamin, mali naman ang iyong kalooban, mali pa rin yun. Di ba? At katama yung tatlo, pero di pa rin nagbabago ang konsensya mo, wala rin yun. Di ba? Yung apat na yung binabago na salita ng Diyos para tayo makarating sa ating patutunguhan sa langit. So ito po ang ating mensahe po sa bago po ito. Sa susunod na linggo, ihanda po natin sarili kay Brother Raul na makinig po tayo sa kanyang pangangaral.